Force Pamilya Fuentes bitbit ang dalawang anak nito na nagmula pa sa Mandaluyong. Gumawa pa sila ng letrang C pagsaludo umano sa dating Pangulo. Dapat bata pa lang sila, makita na nila na parang kailangan maging involved tayo. Ma-recognize natin yung sacrifices na binigay for our country. Maagap naman ang pag-aantabay ng mga residente ng Maynila at Makati sa kahabaan ng Osmeña Highway bitbit ang iba't ibang gimmick. At nang dumaan ang karo ng yumaong dating Pangulo, todo na ang naging pag-iingay nila, pagwagayway ng bandila at ang pagsaboy ng mga dilaw na konfeti. Ako si Jeffy Zaite, Nagbabalita Express. Kahit sa huling araw ng burol ni dating Pangulong Corazon Aquino ay patuloy pa rin ang dagsa ng mga bulaklak mula sa mga nakikiramay ang bahay nito sa Times Street, Quezon City. Ito ang Express Balita ni Alvin Sehera. Di napigil ng malakas na pagbuhos ng ulan ang ilan sa mga supporters ng dating Pangulong Corazon Aquino. Sa bahay nito sa Times Street, Quezon City, dagsana ang mga dilaw na bulaklak na inilagay mismo sa tapat ng kanilang bahay bilang pag-alala sa namayapang Pangulo. Naabutan ng IBC News team si Publico Hakulahit, isang taxi driver na nagkakabit ng ilang memorabilia ng Pangulong Cory Aquino. Bumiyahe pa mula Tarlac si Publico, makapagbigay-pugay lamang kay Tita Cory. Kalayaan natin, kahit paano, siya yung isa sa pinakamalaking nakatulong na siya yung nakapagpabagsak ng rehimen Marcos. Ang ilan sa mga dumaan dito ay nanggaling pa sa Manila Cathedral na nabigong makalapit sa mga labi ni Tita Cory, kaya't dumiretso na lamang sila sa bahay ng dating Pangulo dito sa Times Street. We tried. Okay. Pero the line was so long, so hindi na namin, kasi we heard na parang 10 hours yatang waiting, but we were there earlier. Goosebumps bang nakikita ngayon na maraming flowers? Oo. Bakit sa tingin mo, mahal na mahal natin mga Pilipino si Tita Cory? But she really made her mark. Tsaka, yun, meron siyang legacy na iniwan talaga sa atin. Minsan na namang napatunayan ang tinatawag na Cory's Magic. Mayaman man o mahirap, ay nagkaisa at nagsama sa pagbibigay respeto sa namayapang Pangulo. Ako si Alvin Sehera para sa IBC News. Napuno ng mga tinitindang Cory memorabilia ang labas ng Manila Cathedral. Ilan sa mga patuloy na tinatangkilik ng mga mamimili ay mga pamaypay at payong na may larawan ni dating Pangulong Aquino. Ito ang Express Balita ni Jake Morales. Mula nang buksan sa publiko ang burol ng tinaguriang ina ng demokrasya, nagsimulang maglabasan ng mga yellow ribbon, t-shirt, button pin at payong. Ayon kay Mang Renato, nagsimula pa noong kauna-unahang EDSA Revolution ang paggawa niya ng mga katulad na pin. Mula 15 hanggang 25 pesos ang presyo ng mga ito, depende sa laki. Pero ani Mang Renato, may higit na halaga sa mga Pilipino ang mga ito sa ganitong pagkakataon. Para sa akin po mahalaga dito yung binigay ng ni Cory, kalayaan natin. Ang mga banderitas at mga panyong ito ang bagong labas o karagdagang memorabilyang nagtataglay din ng larawan ni dating Pangulong Corazon Aquino. Kung 100 hanggang 120 pesos ang presyo ng bawat dilaw na payong, ang mga ito naman mula 10 piso hanggang 20 piso lang ang halaga. Sa t-shirt, mula 60 hanggang 100 pesos ang presyuhan. Kung mamimili ang tatanungin, lubos ang kanilang tuwa, mapasa kamay lang nila ang kahit alinman sa mga ito. Para sa marami, ang pagbili ng anumang memorabilia ay tanda ng pagmamahal at pagbibigay-pugay para sa namayapang dating Pangulo. Higit kaysa presyong maaring taglayin ng anumang memorabiliang katulad nito ay ang ala-alang kaakibat nito para sa susunod na henerasyon. Mga paalaala ng mga mahalagang kaganapan sa ating kasaysayan. Jake Morales, Nagbabalita Express. At marami pong Express Balita, abangan sa aming pagbabalik. Inaprubahan na ng Kamara kagabi ang dalawang resolusyon na layong ideklara ang dating Pangulong Aquino bilang National Hero. Ito ang House Resolution 1299 at 1300. Nakasaad din sa naturang mga resolusyon ang pahayag ng pakikiramay ng mga kongresista sa mga naulila ni Ginang Aquino.
Ayon kay House Speaker Prospero Nograles, karapat-dapat makatanggap ng pagkilala ang isang simpleng byuda na piniling pamunuan ang bansa sa laban para makamit ang demokrasya mula sa diktadoryang pamumuno. Nagpamisa rin ang pamilya Marcos para sa yumaong dating Pangulong Cory Aquino. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ito ay ginanap sa Carmelite Monastery sa Lawag, Ilocos Norte. Nauna rito, nagsagawa na ng mga misa para sa patay ang mga Carmelite simula nang pumutok ang balitang sumakabilang buhay na ang dating Pangulo. Nagkalat na rin daw ang mga dilaw na laso sa mga kotse at bahay na may Ilocano bilang pagkikiramay sa pamilya Aquino. Balita naman sa ibayong dagat, pinalaya na ang 2 American journalist na naaresto bunsod di umano ng humanitarian at peace-loving policies ng North Korea. Ito ay sa bisa ng special pardon na inisyu ni North Korean President Kim Jong-il para kina Laura Ling at Yuna Lee. Nauna rito, nakipagnegosasyon si dating US President Bill Clinton para sa paglaya ng dalawa. Pabugso-bugsong pagulan naman ang nasaksihan ngayong araw ng libing ni dating Pangulong Aquino. Ito'y dahil lumihis ng direksyon ang bagyong Kiko kagabi at muli itong namataan sa Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan itong nasa lokasyong 1,030 kilometro sa silangan ng hilagang silangan ng Basco, Batanes. At may lakas ng hangin aabot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ayon sa Pag-asa, mayroong high pressure area na pumipigil sa pag-akit ng bagyo palabas ng bansa. Kaya lumihis ito sa direksyong pakanluran ng hilagang kanluran. Dahilan sa lakas ng hagupit ng bagyong Kiko, isinailalim na sa state of calamity ang 11 mga bayan sa Occidental Mindoro. Ayon kay Provincial Governor Josephine Sato, maraming bahagi na ng National Highway ngayon ang nasira dahil sa walang tigil na ulan at bahang dulot nito. Ikinukonsidera na rin umano nila ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong lalawigan kapag nagtuloy-tuloy pa rin ang naturang bagyo. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap ng IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castel. Ako naman po inyong katotong Bing Tormento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.